Magandang araw, Bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Inanunsyo ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na nadakip na ng mga otoridad ang dalawa sa tatlong sospek sa naganap na pamamaril sa Prime Peak Subdivision kahapon. Ang dalawang nahuling suspect ay kinilalang gwardiya sa naturang lugar na sa kasulukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad, habang nakatakas naman ang isa pa sa mga ito. Ang pang-apat na suspect na si Attorney Dennis Santos ay nasawi sa insidente matapos ang isang engkwentro sa mga biktimang sina Police Captain Binalay at Police Captain Batarao. Inihayag ni Police Colonel Fajardo na ang motibo sa likod ng pamamaril ay umano'y away sa lupa sa pagitan ng nagbebenta at sa kliyente ng naturang abogado na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang pulis. At ang suspect ay inaasahang haharap sa kasong pagpatay. Usap ko po kanina yung Chief of Police po ng Tagaytay City Police Station at according to him, ang background po ng kaso po na ito, na itong isang pulis po natin na namatay ay may kakilala pong broker at inalok po siya na kung gusto po niyang bumili po ng lupa po at so nagkita po sila nung araw po ng insidente at kumain muna po sila. At pumunta na po doon sa lugar na yon at ito naman pong ating pulis na kakilala ng broker ay inimbita rin po yung kaklase niyang pulis. So nagkita na po sila doon at pagpunta po nila ay nandoon na po yung sinasabing may-ari po ng lupa at ang kanyang anak. So nung pumasok po sila doon ay accordingly ay pinagbawalan po sila ng gwardiya po doon at pero pumasok pa rin po sila doon dahil kiniklaim nga po nitong na sila yung may-ari ng lupa at ipapakita sana yung binibiling lupa. Habang nandun po sila ay may dumating po na isang sasakyan na humaharukot po at right there and there. Accordingly, again, this is according to the report po ng station po ay bumaba po itong si attorney po at pinagbabaril po yung mga pulis po natin. Nakaganti pa po ng putok yung mga pulis po natin at tinamaan din po itong supposedly ito pong attorney po na ito ay legal counsel po nitong Prime Peak Subdivision po. At right there and there ay nagkaputukan po na nagresulta nga po sa pagkakamatay nitong dalawang pulis at yung nga pong abogado. May isang sa kasalukuyan po, dalawa po yung under custody po ng pulis at yung isa po ay at large dahil ito pong mga dalawang under custody at itong at large po ay mayroon pong mga nag-execute po ng salaysay na sila rin po yung kasamang nagpaputok po doon during the incident po. Isa na lang po sir, dalawa po yung sa nangyaring insidente po na ito, tatlo po yung patay, yung dalawang pulis po at yung isang abogado po. At immediately after the incident ay dalawa po yung nahuli po, yung pong lumalabas po na gwardiya po doon sa area at isa pa po na at large po. At lumalabas po sa investigation at ito po ay bine-verify natin na ito po maaring isa sa mga motibo po na tinitingnan po natin na ito pong lupa na ito ay meron pong dispute between po dito sa party po na nire-represent po ng abogado at yung pong may-ari po na nagpapakilalang may-ari at sinasabing meron po siyang titulo doon po sa lupa. So yun po yung tinitingnan natin pong anggulo po dito. Ang tinitingnan natin dyan na anggulo na isasampa po nila ay murder po. Ipa-file po natin dito dahil may under custody po tayong dalawa. So pagsampa po natin ng kasong 2 counts of murder po ay kasama na po doon yung at large at identify naman po yung at large po. Kakatapos lang po nila ma'am, naka-assign pa rin po sila ma'am sa Regional Police Holding and Admin Unit po ng Calabarzon dahil kakatapos lang po nilang mag-schooling po. Konektado po sila sir doon po sa mismong subdivision dahil accordingly ay gwardiya. Pero sabi po ng ni COP, hindi naman po ito employed ng isang security agencies pero I understand sila po ang naatasang magbantay po doon. Actually, yung dalawa po ay lumalabas na sila po yung nag-guard po doon. At accordingly, yung isa pong na-intercept nila doon sa mismong hospital po ay accordingly, bine-verify nila na sinasabi ay retired sheriff po. Sila po yung, without mentioning their names, at saka po yung may-ari po ng lupa, at saka yung, sila po yung tumatayo pong witness dahil nandun po sila nung mangyari po yung putukan. At para sa iba pang napapanahong balitang pampulisya,
Laging tumutok sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Melanie Mapa, nagbabalita para sa Police News Express.